Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Alvin and The Political Outlook pala. Interview ni Alvin in Tourism sa Netherlands. Nandun si BP Sara, nagbisita kay Tatay Digong. Tinanong siya anong masasabi niya tungkol sa Bocana Bridge project na inaangkit na ngayon. Inaangkin na legacy project daw ng Marcos Jr. administration. So ito, nakausap ni BP Sara si PRRD at nagpaalam siya kung pwede bang sabihin ni BP Sara in public yung background bakit nagkaroon ng Bocana Bridge. At ito, napakagandang paliwanag ni BP Sara. Earlier we talked about the Bocana Bridge and you mentioned that you're going to refer the situation with the former president. Ano po yung decision ni former president? Nag-ano lang ako kanina kung pwede ko ba i-kwento yung backstory ng Bocana Bridge, and then he said na okay lang naman. So ang nangyari dyan ay ang Bocana Bridge is kaparte ng buong coastal road ng Davao City. So hindi siya yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bocana Bridge. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperworks para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. But ngayon, nandiyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Dabawenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre, nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. What is your reaction, VP, with the statement of President Bongbong Marcos saying that this is one of the 4 legacy projects under his administration so far? Basta sa akin na lang. Bilang Dabawenyo at bilang Mindanaon, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang totoo talaga niyan, alam niya at the time yung problema ko bilang mayor. Now, may coastal road, may budget ang coastal road, pero wala kaming budget para sa tulay. At and yes, as I said, yung First Fund, People's Republic of China, sila yung pinagpapasalamatan ko. Yun. Yes. Bocana Bridge. Klaro na. China ang pondo. Sinimulan ni Mayor Sara, pinalo up ni Tatay Digong, ngayon inaangkin ng Marcos Jr. administration. Wala tayong magawa kung angkinin nila, sige lang. Basta tayo, alam natin ang totoo. Ano bang ibig sabihin ng legacy? Ang pagkakaintindi ko ng legacy, sample ako. What will be my legacy pag alis ko sa mundong ito? Ano ang gusto kong maalala ng taong bayan sa akin? Yun, ganun ang legacy. Yan si Johnny Macanas.
Yan yung vlogger na tumutulong sa mga Talaandig tribe, nagpapatayo ng pabahay nila, tumutulong pagpatay ng bahay at namimigay ng livelihood. That will be my legacy. Kasi ako ang nagsimula, tinutuloy ko hanggang sa mabugto ang aking hininga, yan ang gagawin ko. Legacy ko yun. Yung talagang ang legacy, ikaw talaga ang gumawa, wala nang iba. Ganon ang pagkaano ko sa legacy. Paano? Matatawag ng Marcos administration legacy na, of course, meron silang part dahil nung sinimulan na yung project, 2023 na, nagsimula na dahil tapos na ang lahat So meron din siyang parte dahil siyang presidente. Kaya lang, ang maganda sanang pakinggan na kagaya ng 2023, in-acknowledge niya ang malaking tulong ng Pangulong Duterte nung magsimula na yung construction. In-acknowledge niya. Meron siyang statement, recorded yan. Bakit nung nagbisita na sa Bukana Bridge, nakalimutan naman niya ang tulong ng... Ang magandang pakinggan sana na kung ako ang presidente kahit kaaway ko, kahit pinakulong ko siya, kahit wala na, break up ng unit team, di sabihin pa rin niya ang totoo, itong Bukana Bridge. Kagaya yung pag-explain ni BP Sara, kung ano lang totoo. Matatapos na sa aking pamumuno, kailang gusto kong pasalamatan una, Pangulong Duterte dahil siya ang naghanap ng pondo nito, at pasalamatan natin ang Chinese government dahil ganon sana ang magandang pakinggan, di ba? Papaano kasi wala naman talaga silang ako lang kung ako ang yung tatanungin, wala siyang legacy project as of now. I don't know, by 2028 kung meron bang matapos na major infrastructure project na sinimulan niya. Nangyari na yan, Pangil Bay Bridge nung opening, sinabi na naman, yan, kagagawa niya ng Bill Bettermore, inangkin na naman nila. Hay, nako, sige lang. Pagbigyan na lang natin, basta tayo, alam na natin ang katotohanan. Pasalamat tayo kay Tatay Digong, pasalamat tayo sa People's Republic of China, and of course, pasalamatan na rin natin si Pangulong Marcos Jr. dahil siya nagtapos. Di ba? Pasalamatan ng lahat. Hindi yung angkinin mo, legacy project mo. Parang nakakaya naman yun. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live to karon mo ni si Ate Matagamog Yero. So mo ni ang atupan ni Ate. Ginoon man ko. Dami ka. Ano pa rin mo pala? Ano ang nagansang tanipit sa Nagyod og atop.
ug karon natin sa imong masulti nga nahumana og atop ang inyong balay. Tao sin ta nakapakay dagay duha abo dai ta balay dai ita. Oh. Ano limang ka? So pila na imong edad dayte? 39 naman gud. 39 so na kay anak. Kabalay. Na kay anak. Naa. Oh, so pila ka so walo. So aya pagid mo nakaatop sa inyong balay sa inyong abuhan lugar ni ninyo. Abuhan na. So mo lang abuhan nila ate ilang gihimo. So dako kayong pasalamat. Sige te, salamat po.